To the members of the Siguriang Panlalawigan of the province of Sultan Kudarat, headed by our Vice Governor, the Honorable Prince Raden Mangudadatu Sakaluran, to all of our mayors in attendance from the municipality of Isulan, Honorable Princess Rihan Sakaluran, from Lambayong, Honorable Eric Ricinto, from President Quirino, Honorable Maria Katrina Sandigan, from Lebac, the Honorable Bong White Celestial, from Bagumbayan, the Honorable Bong Sigura, from Colombio, the Honorable Bing Musali, from Calamansig, the Honorable Ronan Garcia, from SNA, the Honorable Rafael George Flauta III, from Palimbang, the Honorable Mirna Capina, and from Esperanza, the Honorable Charles Frederick Plotenia, and to all of our vice mayors, councilors, barangay captains, and fellow public servants in Sultan Kudarat and the Republic of the Philippines in its entirety. To every Sultan Kudarateño, to every Filipino, to every single person, isa pong magandang umaga, good morning, and assalamu alaikum. It is an honor that today I will be delivering my 4th anniversary message for Kalimudan Festival. Napakagandang isipin that it has been 4 years that we have been working together. 4 years of proving that in excellence governance, the people are in best hands. 4 years of proving that in continuity and commitment, we can better serve our constituents. And 4 years of ensuring kapamilya leadership, where Muslims, Christians, and Lumads thrive together as one family under God. As we celebrate our 27th Kalimudan Festival, we remember all of our accomplishments that we have accomplished together. From making sure that Sultan Kudarat is known in the field of coffee industry, in making sure that the province of Sultan Kudarat ay hindi na pag-iiwanan pagdating po sa galing ng ating mga kabataan, in making sure that our province stand outright pagdating sa ating promotion ng ating turismo, at napakarami pang iba, masasabi natin that with the grace and support and blessings of our Almighty Creator God, marami na po tayong nagawa. At ito po ay isang napakalaking karangalan dahil ito ay nagawa natin hindi dahil sa isang provincial government na matatag, kundi dahil lahat po ng ating subordinate local government units, lahat po ng 250 barangays, at lahat po ng ating mga kapamilya ay nagkaisa sa ating larangan na magkaroon ng mas magandang Sultan Kudarat para sa bawat isa. Yun lamang po ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, mga kababayan. To make sure that the province of Sultan Kudarat continue to upgrade, continue to improve, and continue to be the best province that we can ever give for our constituents. Looking back upon the good leadership of our governors, looking back to what we have done, and looking back in a few years na nagkakasama tayo, masasabi natin that alhamdulillah, marami na tayong nagawa. Ngunit naiintindihan natin, marami pa rin pagsubok ang ating hinaharap. Marami pa rin challenges, marami pa rin problema. At maalala ko, hindi dapat tayo tumatakbo sa ating mga problema. Bilang leader, hinaharap natin ang mga problema, tayo mismo ang naghahanap ng problema dahil meron tayong solusyon na ibibigay. Yun naman ang dahilan kung bakit nandito tayo sa posisyon ng kapangyarihan upang gamitin ang ating kapangyarihan sa pamamagitan ng tiwala ng taong bayan para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Kasama po natin ang iba't ibang ahensya ngayon. Nandito sa ating kasamahan ang mga partners natin sa peace and order, katulad ng Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines. Nandito po ang suporta ng DALG, nandito si PD Margarita Bainosa na nananatiling gumagabay sa lalawigan ng Sultan Kudarat at para mapakita natin na hindi po tayo napag-iiwanan pagdating sa administrative performance. Nandito din po ang ating SKSU partners na napakarami na po nating accomplishment kasama sila sa pagkatao ni President Samson Molao. Nandito ang ating mga department heads na araw-araw, gabi-gabi, iniisip kung ano ang pinakamagandang solusyon para mabigay natin ang ating pangarap para sa bawat Pilipino. Nagkakaisa, nagsusuporta, at nagtutulungan para may tayo natin ang mas magandang Sultan Kudarat.
Marami pa po tayong dapat gawin. Marami pa tayong problemang hinaharap. Pero hindi po natin antayin na may magbibigay ng solusyon para sa atin. Tayo mismo ang gagawa ng solusyon. Isa po sa halimbawa niyan ay nung mga nakaraang buwan, ako po ay nalungkot na mapabalita sa akin na halimbawa yung indigenous people at Muslim burial rights na batas ay hindi po napirmahan ng ating Pangulo at na-reject at ngayon pending pa rin. Ang aking naisip kasama ang ating sangguniang palalawigan, hindi na po natin antayin ang national government. Dito pa lang sa ating provincial law government at sa ating mga LGU, gagawa na tayo ng sarili nating ordinance para mabigyan natin ng respeto ang bawat IP at bawat Muslim at bawat Kristiyano pagdating sa kanilang funeral at burial rights. Kamakailan lamang po ako'y nalungkot dahil may isang hospital dito at ito po sila ay napagsabihan na natin kung saan may isang bata ang namatay. 12 hours na, hindi pa rin pinapayagan ng ospital na makalabas dahil kinakailangan pa daw magbayad ng 350,000 pesos. Sabi ko naman, never, ever detain a deceased body for the purpose of having income or proceeds. Hindi po yan dapat at hindi po yan tama. Ngayon, sa pamamagitan ng ating ordinance, sa tulong na ating sangguniang palalawigan at subordinate LGUs, bigyan natin ng dangal at karapatan na hindi na pwede i-hostage ng anumang institusyon ang patay na katawan dahil yan po dapat nating igalang. Doon pa lang sa burial at funeral rights, ibibigay na po natin ang lahat ng ating ibibigay. Papaliban lang dyan mga kababayan ko, narinig ko na rin na may mga public cemeteries dito sa buong Sultan Kudarat na nandyan, laging bukas sa taong bayan. Merong iba dyan na libre, may iba naman dyan na kinakailangan na magbayad. At nagulat ako, meron pa palang instances na every year dapat babayaran. At kung hindi makabayad ng 3 taon, yung katawan kukunin at itatapon sa ibang lugar. Sa ilalim po ng pamumuno ng kapamilya, ang practice na yan ay atin ang hihintuin. Ang bawat patay katulad ng buhay ay ating igagalang. At dito po papasok ang provincial government. Dahil sa lahat po ng public cemetery sa ating munisipyo at city, automatic mag-shoulder ang provincial government ng funeral and burial expenses para siguraduhin natin ang dignidad ang bawat katawan na nandyan. Di ba napakaganda? Inuna natin ang karapatan ng mga patay. Ibig sabihin nito, ladies and gentlemen, gusto ko lang po bigyan ng emphasis na kung ang patay ang nauna na binibigyan natin ng respeto, how much more ang mga buhay pa? How much more na dapat ibigay natin ang kanilang karapatan at bigyan sila ng dignidad at karangalan na dapat nating ibigay sa kapwa Pilipino. Patuloy po ang ating mga programa pagdating sa edukasyon. Nakita naman natin na inatayo na ang College of Medicine last year, 2 years. May 2nd year na po tayo dyan. At patuloy po ang ating programang kasama ang Sultan Kudarat State University. Meron po tayong bagong ambisyon na dapat magkaroon ng mga bagong programa dyan, katulad na lamang po ng mga programa para sa higher education or higher studies. Kasama po ang SKSU at katulad po na gawa natin sa College of Medicine, makakaasa po ang ating academic partners that the provincial government will continue in supporting by providing more opportunities for our students. Kamakailan lamang po nakita natin ang galing at talento ng ating mga kababayan sa Sultan Kudarat. Sa larangan po ng sports, kakatapos lamang po ng Sultan Kudarat Athletic Association Meet, nakita natin at nabigyan natin ng parangal ang mga nanalo sa Batang Pinoy at sa palarong pambansa at napakarami pang iba. At kamakailan lamang po, nakita natin ang husay ng mga kabataang Sultan Kudarateño pagdating sa speech, pagdating sa debate, pagdating po sa tinatawag nating dramatic expression o pagdating po sa spelling bee at quiz bee at napakarami pang iba. Ang sabi ko kanina, I will make it a policy that every single LGU
sa tulong po ng ating Sangguniang Palalawigan, lahat po ng ating kabataan na mabigyan ng recognition sa larangan ng sports o sa larangan ng academe, dapat hindi lamang po tayo magbibigay ng plaque or ng trophy or certificate of recognition or certificate of honor. Yun po yung napakalaking bagay kasamang financial assistance. Pero sabi ko, kung naghahanap ang gobyerno ng magagaling na mga kabataan na gawing scholar, magsisimula siguro tayo doon sa mga kabataan na nagbigay ng karangalan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. That's why it is now our policy that we will institutionalize lahat po na mabibigyan ng award kung sila po ay nagkaroon ng medal dahil sa sports, kung sila po ay nanalo sa ating debate championship, kung sila po ay nanalo sa iba't ibang academic performances even outside of the province of Sultan Kudarat. Basta taga Sultan Kudarat, kung meron tayong scholarship grant, sila una ang ating bibigyan. Dahil sila po ang magaling at sila po nakabigay ng karangalan. It is with this that I humbly submit to the Sangguniang Palalawigan a proposed ordinance kung saan lahat po ng ating mga kabataan na nagbigay ng karangalan sa Sultan Kudarat, mayroon silang preferential treatment at automatic scholarship hanggang magtapos sila ng kanilang kolehiyo. Yan po ay ating in-announce. Doon nagkaroon tayo ng Sultan Pax Leadership Academy. And we will continue to enforce this in all subordinate local government units na tayo po ay tutulong sa ating mga local government. Pangatlo, we already launched a new program, yung Kapamilya Pax Care, kung saan para po sa 82 barangays ng Libak, Calamansig at Palimbang, meron po tayong ini-hire na mga doktor, nurse, pharmacist na walang iisipin, wala pang ibang gagawin, kundi alagaan ang kalusugan ng Calamansig, Palimbang at ang Libak. Yan po mga kababayan ay programa kung saan meron tayong mga doktor, hindi lamang po para sa barangay, kundi para sa sitio, para sa purok, para sa baryo, para down to the ground ang serbisyong tapat at maasahan. Mga kababayan, kasama po ng Kapamilya Pax Care ang pagbibigay ng 82 rescue vehicle para sa 82 barangays ng Kalepa. Ladies and gentlemen, yan po ay sinimulan natin 10 araw lamang ang nakalipas noong November 10. Ngayon, November 19. Ngayon, November 10 nating inilaunch yan. Pero sinasabi ko ito mga kababayan ko dahil panimula yan. That it is our objective that in 1.5 year time, 1 and 6 months time, lahat po ng munisipyo, lahat po 250 barangays ng Sultan Kudarat Province magkakaroon ng ganitong klaseng programa na meron po isang doktor kada 2 barangay sa lalawigan ng Sultan Kudarat. At sa 250 barangays na yan, kung nabigyan na po natin ng 82, sabi na lang natin 80 for easy calculation, may 170 na barangay na hindi pa makakatanggap ng rescue vehicle. Sa ating pamamalakad, siguraduhin natin that in 1 year and 6 months, lahat po ng 170 ay makakatanggap na rin ng barangay rescue vehicle. That is our objective, ladies and gentlemen. Pumunta po ako ng Senator Ninoy Aquino, pumunta ako ng Bagong Bayan, pumunta tayo ng iba't ibang mga barangay. Ang concern nila ay paano nila magamit ang kanilang mga sasakyan para may hatid ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan nito, alam ko meron ng barangay. Alam ko meron din binibigay ang ating mga mayors dahil sila po ay napakasipag at napakagaling din. Gusto din po ng provincial government makapagbigay. It's a humble device. It is a humble multi-purpose vehicle. But I am sure it can help in one way or another. Katulad po ng medical hospital o mobile hospital na nasimulan ni Governor Pax noong taong 1998. It is our objective that we will have a permanent mobile hospital per clustered municipality. Kung meron po tayong mobile hospital, 1 o 2 team na umiikot sa 250 barangay, it is now my objective na magkaroon tayo ng at least 6 mobile hospital teams na kada team, 2 bayan po ang kanilang aalagaan. This is a new program
based on our commitment to continue what the old governors have done and to upgrade and to continue. At the end, yun naman ang payo sa atin ni Governor Teng, to continue and to introduce new programs and innovations. Ladies and gentlemen, I can never be equal to my grandfather, Governor Pax, who have served the province of Sultan Kudarat with all of his soul and all of his heart. I can never fill in the big shoes of my father, Governor Teng. But what I can assure our people in the province of Sultan Kudarat is that we will continue every single thing that they have started, and we will contribute new programs and innovations in our own little and humble ways. At the end, ladies and gentlemen, we can never provide a perfect Sultan Kudarat. But what we can provide them is a chance that together we can have a better province for everyone. Nakita naman natin katulad ng mga nabanggit natin ilang buwan na nakalipas na nagkakaroon po tayo ng political chaos and crisis sa buong Pilipinas. Tinanong nga ako sa isang news when I was a guest, Datu Pax, Governor, maka Duterte po ba kayo o maka Marcos? At the onset, alam ko na kung anong dapat sasabihin. Ang sabi ko sa kanila, para tayong mga anak. Para tayong mga anak na magkakapatid at nalulungkot dahil ang ating nanay at tatay ay nag-aaway-away. Di ba? Nakakalungkot. Kaya nga nakita niyo po yung Facebook post ko, broken-hearted ako, na makita ko nung unang 3 years ago, nag-I love youhan sila. Na sila'y nag-iakapan. At ngayon, parang nagkakaroon ng matinding love quarrel. Sabi ko, nakakalungkot. Dahil at the end of the day, kung ang parents po ang nag-aaway-away, ang kawawa, ang mga anak. Tayong mga Pilipino. That's why it is our policy that we call for unity, that we call for possible reconciliation or whatnot, or to follow what the Constitution has provided for. Katulad na po, nakita natin, the peace rally conducted by Iglesia ni Cristo. Yung mga rallies na mga nandyan, calling for responsibility and accountability. We are with all of them, that we want those responsible to be held accountable. We are with the President. Nung sinabi niya, pati siya gusto niya mag-rally, pati tayo gusto natin mag-rally. Kung pwede lang. But at the end of the day, ladies and gentlemen, it's not just about what we shout. It's not only our position, but what we can actually contribute to our province and to our country. Maybe, in our own little ways, we will make sure na kung anong gulo sa taas, hindi apektado ang Sultan Kudarat. Maybe, in our own ways, we can make sure na patuloy ang basic and advanced services despite of all the political chaos. Yun naman po ang ginagawa natin dito sa Sultan Kudarat Province. We continue to celebrate unity in diversity. We continue to have all of these programs. We continue to deliver all of these services despite of what's happening up there. At the end, yung politics, hindi po nakakatulong yan sa taong bayan. Ang nakakatulong, yung programa, yung serbisyo, at yung pagbabago na inaantay ng ating mga kababayan. And we will continue to do that in the field of health, of education, of infrastructure, and whatnot. I am excited dahil marami daw school buildings ang itatayo next year. I am excited dahil marami po mga pagbabago ang ma-implement daw from the national down to the local level. Well, all of those are expectations and promises. We will make sure that in our own ways, we will deliver them. Kaya nga po, it is our objective that next year alone, in the year 2026, we recognize kasama po ng DepEd na may kakulangan tayong classrooms sa buong Sultan Kudarat Province. It is our objective that together with subordinate local government units, together with the national government and the provincial government, we will make sure that we will build 100 classrooms in the year 2026. In all elementary, high school, or even sa ating higher education. We will make sure that hindi po mapag-iwanan ang Sultan Kudarat when it comes to providing our people with quality education. We will make sure that when our hero said, ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan, we will make sure that talagang nasa kanila ang pag-asa.
At the end of the day, Sultan Kudarat Youth have proven itself to be capable of ensuring success for the future generations. We'll continue to make sure to support our coffee programs pagpapadayo ng ating farm-to-market road. Nakita nyo naman, when we hosted the International Coffee Competition together with Sea Green, based in Singapore, and the International Coffee Summit hosted by Nestle dito sa ating convention center, nung bumisita si Secretary Chu Laurel, ang sabi niya is, pagdating sa farm-to-market road, uunahin ang probinsya ng Sultan Kudarat. That's why I am so happy na doon po nasa submitted proposal nila na ngayon nakasalang na sa Senado for budget deliberations. Napakarami pong farm-to-market road ang mailalagay sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Calamansig, Bagumbayan at Palimbang. And I am hopeful that when this comes to reality, we will be having easier access for every barangay to deliver their coffee products. Sabi ko, hindi lang kape kasi meron pa tayong ibang produkto. We want to introduce more. Ang sabi nila, walang problema. Because those farm-to-market roads are intended to accommodate not just one variety or one product, but all products of our province. Nevertheless, ladies and gentlemen, we have many, many more things to prove. And I am sure that if we work together, marami pa tayong magagawa, and the people of Sultan Kudarat will continue to be satisfied. Again, we can never give a perfect province, but we can give a better province than what we had yesterday. Kasama po ng ating mga mayors, mga vice mayors, mga councilors, at mga barangay captains na kasama po natin sa umagang ito. Together, I am confident that we can provide a better Sultan Kudarat for everyone. Allow me to invite everyone once again sa ating grand opening celebration which will happen tonight. Open by no less than SB19. Tomorrow, meron po tayong Miss Sultan Kudarat. Nagulat ako na ito ang ating stage na halos gitna na po ng ating gym na occupy. At meron na rin po tayong mga celebrities. Katulad ni Rico Blanco, Daniel Panila, first time po nila makikita ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Pati nga po sa ating closing with our international K-pop star na si Sandara Park, they're all excited to see the province of Sultan Kudarat. We are doing this, ladies and gentlemen, again, because we want to give a spotlight to our province na makita natin lahat that Sultan Kudarat is now different. It is now more than open. It is now more than ready to accept the whole world. This is just the beginning of our vision for empowerment. At the end, we will continue e-governance, encompassing governance where we excel in the delivery of public service, empower our people, and engage our communities. We will make sure, just like what we have committed 2 flag raising ceremonies ago, when the PSA presented to me na may mga bahay pa raw na wala pang ilaw, wala pang kuryente, ang sabi ko, we will use that data and make sure that in the next 3 months, lahat po ng bahay na wala pang ilaw, bibigyan na natin ng ilaw. We will identify together with all barangays. Sabihin niyo po, isasabit sa listahan. Ano bang barangay dyan ang walang ilaw? Bibigyan po natin sila automatic ng solar light na ikakabit nila sa loob ng kanilang bahay. We will make sure that after that, lahat ng bahay, magkakaroon tayo ng compliance. Katulad ng LGU na zero open defecation sa buong Sultan Kudarat sa 250 barangays. We will identify ano pang mga barangays dyan o mga community, mga sitio na wala pang potable water system. We will ensure that in the next 1 year or 2 years, lahat po dyan ay makakatanggap na. Ladies and gentlemen, what the province of Sultan Kudarat can expect from now until the last day of our term for the year 2025-2028, lahat po ng barangay hindi maiwan at walang mapag-iwanan. That is my assurance. That is our new program from health to infrastructure to basic services. All 250 barangays, meron pong diretsong programa mula sa provincial government hanggang sa baba. So it is with this that I ask the support of the Sangguniang Panlalawigan and I ask the support of our honorable mayors, vice mayors, and councilors
that hopefully we will be able to bring this change, that you will help me in making sure of this transformation at the end. And let me end with this. The only thing that is permanent in this world is change. As kapamilyas, we will make sure that that change will always be for the better. With this, I greet everyone a happy, happy Kalimutan Festival. I thank everyone for their continued support, trust, confidence, and love for the people of Sultan Kudarat. And I respectfully express my sincere and genuine gratefulness to all of our kapamilyas na naniniwala sa serbisyong tapat at maaasahan. Together, we can build a better province. We can offer a better Sultan Kudarat. And perhaps, in our own little ways, a better Philippines for every single Filipino. Maraming salamat po. Isang magandang umaga. Mabuhay po tayong lahat. SK Sikat Ka at Happy Kalimutan Festival.